po, ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Batid ng ating pong bisita ngayong umaga na kung may papasa ang anti-political dynasty bill, siguradong mapapasama siya sa tatamaan dito. Pero bakit buo ang kanyang pagsuporta sa nasabing panukalang batas? Let's welcome to the program ang kinatawan po ng ikalawang distrito ng Capiz at ang chairperson ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, Congressman Fredenil Castro. Sir. Morning, Kong. Good morning, Welcome Kuya Daniel. Welcome po. Have a seat, sir, please. So, let's get it straight, sir. Hindi naman kayo pikon. Kung hindi ka pikon, Kuya Daniel, mas lalo na ako siguro. Salamat po. Pero ang inyong pinamumunuan ay ang House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Pinili nyo ba ito? Ibinigay ito sa akin ng partido ko. Okay. So, Because I belong to the National Unity Party, and then when there was the dispersal of committees assigned to our political party, the National Unity Party, ito ang ibinigay sa akin. so hindi talaga ninyo personal choice? Hindi. Pero okay naman po kayo dito? Okay naman. Dahil unang-una, because Committee on Suffrage and Electoral Reforms is something that dwells on political parties and political system of the country, mas challenging itong committee na ito. Pang ilang term na ho kayo? Nakagraduate na ako, Kuya, at bumalik lang ako. So, kumbaga, I finished my 9 terms, So, my 9 years. 9 years. Then tapos, after a lull of 3 years, I balik-balik came kayo. back. Okay. So, medyo bantad na kayo sa kalakaran sa Kongreso. Sawa naman ng may kapal. So, alam na ninyo kung sino pinakamalaking kumita dito? May idea tayo. May idea kayo. May So, idea tayo. dito ba sa inyong committee, malakas ba pera dito? Hindi naman. Malakas ang pera sa labas dahil gumagastos sila sa eleksyon. Pero kung sa committee ay wala, Kuya Eddie. So, kayo ba, hindi ba kayo naambunan ng mga naglalabi dyan? O kaya pagka mayroong mga kailangang ipasa na pipigil, ano bang kalakaran talaga dyan? Hindi ko alam kung anong kalakaran dyan. Sa tagal ninyo dyan, di nyo alam ang kalakaran? Sa awa ng may kapal, hindi ako naaambunan. Maniwala ka sa akin. Sa bagay, di naman kayo Hindi aamin. kita pinipilit, pero yan ang katotohanan. Pero alam ninyong merong talagang hindi lang naambunan, kundi nauulanan pa at binabagyo pa ng pera. Yan ang usap-usapan. Pero syempre... To be fair. Pero, to be fair because... pero siguro, kung baga, hindi naman kayo wet behind the ears para hindi ninyo alam na yung usapan kung totoo o hindi. Ang nangyayari naman dyan bulong-bulungan, no? Wala namang nakikita ka na talagang ito bigayan. Pero may bulong-bulungan. Parang kapareho ng kapwa mo congressman, for example, sasabihin, Kuya Daniel, natanggap mo na ba yung iyo? Kaya magugulat ka dahil hindi mo alam. Anong matatanggap ko? Ha? Wala ka natanggap? Aywan ko kung biro yan o totoo, pero may sinasabi tayo na when there is smoke, there is fire. So parang halimbawa, kung wala ka natanggap, may tumanggap para sa'yo. Pero pangalan mo ginamit. Hindi rin siguro to be fair, no? Na kung meron mang nagkatanggapan, to be fair sa mga kasamahan natin, hindi ko naman sasabihin na tinanggap nila yun para sa akin at itinago nila. Kaya nga sinabi parang ko, binukulang ka. Hindi naman kasi authenticated ito, bulong-bulungan lang palagi, no? Kaya to be fair to the members of the House, hindi ko ma-authenticate yung bagay na yan. At sinabi ko sa iyo, Kuya Daniel, na salamat sa Diyos at hindi pa ako naaambunan hanggang ngayon. Talagang from the time na nag-umpisa kayo, Yes. hindi pa kayo nakakatanggap ng kahit na singkunduling. Yes. So, dahil kasi ang Committee on Suffrage naman ay isang komitiba na hindi pera ang pinag-uusapan Ang pinag-uusapan dito, eleksyon public officials, no? Political system. Like for example, itong mga acquisition ng PICOs natin sa susunod na eleksyon. Anong system ang gagamitin? No? Yan lang ang pinag-uusapan dyan. May pera din dyan. Walang pera. Siyempre, may maglalabi din dyan ng mga kumpanya na itong kumpanya ko, mas maganda ito. Kagaya ng Smartmatic. Hindi naman kami COMELEC Kuya Daniel. Ang COMELEC ang nagkakandak ng bidding. Kami ay iniimbestiga namin kung ano ang nangyayari. Inaalam namin sa COMELEC kung ano ang kanilang plano sa susunod na eleksyon na para magkaroon tayo ng malinis at
tiwasay Yun nga, na eleksyon. nandun nga rin ng pera eh. Kasi dalawang bagay lang naman yan eh. Yung gagawa ka at hindi ka gagawa. Ibig sabihin, babayaran ka para wala kang gawin. Para hindi ka mag-imbestiga. Di ba? Pwede rin yun. Nandoon ako sa isa. Oo. Kailangan may gawin ako. Kailangan mag-imbestiga. Oo, kailangan mag-imbestiga. Pero kayo ho ba, ano bang business ng pamilya ninyo before? Well, my father used to be a farmer. Kasi siyang namamahala ng mga kukunti nating maliliit nating mga ari-arian. So sa ano na probinsya. net worth ninyo ngayon, sir? Ako? Well, I am a lawyer. I came from the profession, biggest, by profession, I came from the biggest law firm in the whole country. Ang aking net worth ngayon is something around 32 million. 32. Yes. But when you started, I started in the year I started in the year 2021. And ang net worth... 2021? 2015 pa lang tayo. No, ngayon. 1998, 1921, something. 1921. Hindi mo na. 1998, 1999. Hindi pa kayo No, tao. 2001. Okay, 2001. 2001, okay. My net worth at that time was something around mga 27 to 28 million. So konti lang naman pala yung naging diferensya. Of course. Pero the time that nag-start kayo, ilan ho kayo sa pamilya na mga politiko? Nauna ba kayo? Hindi. Hindi. So may nauna po ang sa inyo? kapatid ko used to be mayor of our municipality. Okay. So nauna, yung kapatid nyo nauna. And then Yes. kayo, tapos sino pa ho? Wala na. Meron, ang sister ko, naging mayor din. And then vice mayor. Ngayon, ang pamangkin ko, ang mayor, another mayor na. Ang pamangkin ko. So anak ng the time na pumasok kayo sa politika, Isa mayor, lang siya. mag-isa yung ano nyo? Mag-isa lang siya. May isang, May isa. ngayon ho, as of the moment, ilang kayo sa politika? Dalawa, dahil yung ate ko na mayor before ay naging vice mayor, ang pamangkin ko ang naging mayor. Naniniwala kayo na yung parang prinsipyo ng anti-political dynasty ay nasa konstitusyon noon pa? Since 1987, Constitution, ay nandiyan dyan na yan. Nandiyan dyan na yan. Yes. Pero pumasok kayo sa politika nang meron kayong kapatid na meron kayong kamag-anak na politiko. Yes, yes. So, paano kung ano yun? Kung ang prinsipyo ba ninyo ay okay sa inyo yun? O kung naniniwala kasi kayo na nasa konstitusyon yun, ba't kayo pumasok? Kasi ito has started to be an advocacy starting 1987. 1987, that was the time na ni-ratify yung ating bagong constitution. Ngayon pumasok ako ng politika, na nalalaman ko na nandiyan dyan ang aking kapatid bilang mayor because there is no prohibitory law. Wala naman kasing batas, kaya okay, pinasukan ko. So, naniniwala kayo na ngayon, wala talagang magpuprohibit para gawin yan? Wala. Bagaman at walang ito batas. ay nilalaman ng konstitusyon. Yes. Na dapat ngayon ay maging isang konkretong batas. Yes. Na gusto ninyong maisulong itong anti-political dynasty. Yes. Na ang mangyayari ay hindi pwede na merong dalawa Yes. na magkasabay. Yes. Paano ba ang inyong kabuang prinsipyo na gustong mai-inject? Talagang totally walang kamag-anak na kakasabay ka kahit saan, kahit na ibang distrito, kahit na ibang lugar, ibang level ng politika? Dalawang version ng ating pag-uusapan, Kuya Daniel. The original version, na yan ngayon ang nakabinbin sa plenary for second reading, ay isa lamang ang pinapayagan sa isang pamilya. Okay. At ang lahat ng kamag-anak na nasa loob ng second degree by affinity or consanguinity ay hindi na maaring pumasok hanggang nandiyan dyan ang incumbent na kamag-anak. Anong ibig sabihin? Dahil isa lang ang pinapayagan, kung ako ang iyong ama, pero mukha yatang hindi pa naman ako matandang masyado, no? Hindi. Kuya Daniel, Mukha no? lang tayong magkapatid. Kaya ngayon, for example, akong iyong ama, dahil ikaw ay anak ko, first degree tayo. Ang relationship natin by Okay. consanguinity. Okay. When we say consanguinity, ibig kong ipalam sa ating mga taga-subaybay sa programa ng Gwapong Kuya Daniel ay iyan ay relasyon sa dugo. Okay.
as distinguished from relationship by affinity, yun naman ang relasyon ng nakukuha dahil sa isang kasal, kaya naging mag-asawa, biyanan, for example. Kaya ngayon, kung ikaw ay inaanak ko, ang relasyon natin ay first degree by consanguinity. Kaya habang akong iyong ama ay nandiyan dyan, hindi ka pwedeng tumakbo man lang o manungkulan Kahit bilang kahit na anong posisyon. Okay. basta elective lang, no? Okay. Elective position. So, pwede ka appointive. Pwede appointive. Pwedeng isang clan kayo na in-appoint. Yes. Okay. Ngayon, kung ikaw ay nagkaanak, dahil anak kita, ang anak mo'y apo ko, that is second degree by consanguinity. Kasi mula sa akin, papunta sa iyo ay isang degree, mula sa iyo, papunta sa anak ko, sa anak mo, na apo ko ay second degree. So hanggang dun yun? Hanggang dun yun. Okay. Ngayon, kung nag-asawa ang aking apo na anak mo, hindi rin pwede ang kanyang asawa. Kung ikaw naman ay nag-asawa, dahil may anak ka nga, hindi rin pwede yung asawa mo. So kahit na affinity lang yon. Yes. Okay, sige. Kung ikaw, for example, ay may mistress, kasi gwapo si Kuya Daniel, nagkaroon ng kirida, hindi rin pwede ang kirida. So hindi pwede yung kabit mo? Ako? Ihanap mo ako, Kuya Daniel. So, hindi, pagka ganun, hindi pwede rin yung kabit. Pag meron ka muna, bigyan mo ako, ha? So, hindi pwede kabit? Hindi pwede ang kabit. Hindi, paano yun? Kung hindi naman legal yung kabit eh. Ito ngayon, ang prinsipyo ng batas. Tsaka hindi naman inaamin yung kabit. O, halimbawa, hindi naman inamin. Dalawang tanong yan. Hindi naman legal at hindi inaamin. Okay. Unang katanungan, hindi legal. Kung ipinagbabawal ng batas yung legal, ang isang legal na relasyon, meaning to say na dapat ipagbawal ang illegal. Exactly. Pero ang problema relasyon. nga, hindi naman yun nagsusurface. Halimbawa, hindi naman yun binobroadcast, hindi naman ipinapakilala yun. Sasabihin, papakilala ba yun? Ito ang kabit ko. Hindi naman ganun, di ba? Na hindi naman sasabihin or hindi i-recognize. And there are even times na, syempre, i-deny yan. Most likely, i-deny na sila ay magkabit. So, paano mong alam ngayon yun? Unang-una, yan ang problema ng kalaban sa politika. So yun yung... Alamin nila. Okay. So, it's evidentiary in nature. Ibubulgar mo ngayon yun na hindi pwede yan. So ito, hanggang second degree, yung isang version, hanggang second degree of consanguinity. Yes. Ngayon, hanapin pa natin yung ibang, ibang second degree. Kung for example, ang pagbilang naman ay mula sa akin bilang ama mo, ang kapatid ko ba, ang tiyo mo, ay maaari bang tumakbo? Hindi rin pwede. Kasi he is also within the second degree by consanguinity. Ang bilang naman ngayon, paakyat. Kasi kanina, bilang natin pababa eh. Ngayon, paakyat naman. Mula sa akin, papunta sa tatay ko ay 1 degree. Mula na naman sa tatay ko, papunta sa kapatid ko ay second degree. So, ito ngayon, yung isang version. Yung isang version... Yan ang isang version. Okay. Ngayon, pupunta tayo. Yan ang sinabi ko kaninang original version. Okay. Ngayon, let's go to what we call consensus version. Okay. Ito ano na yung consensus mga version? pumasok na yung mga kontra nung iba. Kasi alam mo, yung ating mababang kapulungan, kaparehas ng ating Senado. Pinamumugaran yan, Kuya Daniel, ng dynasty, political dynasty. At ayon sa survey, sa House of Representatives, kung isa lang ang batas na maaring, isa lang ang papayagan ng batas, 68 to 70% ng members ng House of Representatives ay tatamaan dito. Kaya ngayon, tinitignan, kaya sinasabi consensus, dahil napag-uusapan lang. Kung titignan, talagang halos imposible na makapasa ang panukalang batas against anti-political dynasty. Kaya ngayon nagkakaroon ng consensus na bakit hindi natin gawing dalawa? Para at least, yung mababawas
sa 70% ay maaari namang bumoto kasi sila ay pwede na. At ang kanilang kamag-anak ay pwede na kasi dalawa na sa isang pamilya o sa isang political clan. Yan ngayon ang ini-entertain na consensus version. Subalit whether consensus version or original version na iisa lamang ang maaaring payagan sa isang political clan o sa isang political family ay hindi pa rin umobra ito. Ibig sabihin na sana the last time before Congress adjourn sine die ay isasalang ito on second reading. Pero walang warm bodies, no? Ayon sa aming obserbasyon, walang warm bodies na maaring majority ang bumoto para maipasa ito sa second reading. So, hindi. Ito ba ngayon, by principle, gusto nyo talagang mangyari? Kung ako ang tatanungin mo personally, ay gusto kong mangyari ito. Bakit? Well, unang-una, napag-alaman ko, naniniwala ako ayon sa tinatawag nating empirical evidence na kung ang isang pamilya lamang ang may hawak ng ating bansa, ng isang munisipyo, isang probinsya, isang syudad, ay hindi maganda para sa ating political system. So, ano sabi ng mga kamag-anak mo? Sabi nila sa akin, nagpabiro nilang pinararating sa akin, sinasabi, Fred, ayaw mo na ata kaming makasama sa paglilingkod sa bayan. Sabi ko, wala tayong magagawa, sinumpaan ko yan. Dahil nung ako ay pumasok bilang isang congressman, sinumpaan ko na itataguyod ko, ididepensa ko, susundin ko ang konstitusyon ng Pilipinas. At ang konstitusyon ng Pilipinas nagsasabi na equal access to opportunities to public service should be given to all Filipinos. And the state, ang Estado, ay ipagbabawal ang political dynasty. Ngayon, kung yan ay sinumpaan ko, na susundin ko ang konstitusyon, ipagtatanggol ko ang konstitusyon, kung hindi ko susundin yan, I am going to betray my oath of office. No, pero Kaya sabi ko, pero sa una pa lang, binetray mo na kagad. wala pa kasing batas at that time. Hindi, pero alam mo na nasa konstitusyon yun. Na alam ko sa konstitusyon. Kaya nga, pero, parang sinasabi mo ngayon yan, hindi, wala naman, lumulusot ka na lang. Hindi ako lumulusot kasi sa konstitusyon, hindi naman natin alam kung hanggang saan ang tinatawag na ipinagbabawal ng batas. Wala namang nakalagay na second degree by affinity or consanguinity. Yes, but by conscience, alam mo na yung may kamag-anak ka rin. Yes, kamag-anak, pero we will have to go sa tinatawag na definition ng political dynasty, no? There was no definition of political dynasty at that time, and therefore no one would know what is political dynasty within the contemplation ng ating constitution. Yes, we understand that. Pero sa kalooban mo, alam mo na yung kamag-anak mo na nandoon sa politika by that time na pumasok ka sa politics, ay kasama doon sa political dynasty na yun. Hindi pa political dynasty. Kasi siya naman, Kuya Daniel, ay bago lang din. Isang term pa lang siya bilang mayor. At ako naman ay pumasok sa pagka-congressman noong siya ay nasa first term pa lang ng kanyang pagka-mayor. But does that define yung anti-political dynasty na pwede ka ng first term lang? Total, first term pa lang ikaw, hindi pa political dynasty yan dahil first term ka pa Kaya lang nga naman. sinasabi Ako first term pa lang din eh. Kaya nga sinasabi ko, walang batas at the time, there is no definition of what is political dynasty, and therefore, I resolve my entering into public service in accordance with the provision ng Constitution that it is your right, it is a constitutional right to be in a public So service. having said that, kung sakali ngayon, hindi naman makapasa tong bill na to, which is mukhang, hindi ba paniwala ninyo, suntok sa buwan din itong dahil parang ang daming tatamaan. Kung hindi ito makapasa, by next election, pipigilan nyo ba yung mga kamag-anak ninyo na tumakbo, halimbawa, yung hindi lang isa, dalawa, tatlo, dahil sasabi mo, di bale, tumakbo na rin kayo kasi wala namang batas pa hindi naman na-approve itong anti-dynasty bill Ganun ba gagawin mo? Before you answer that, we'll pause for a break.